Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong naniniwala ngayong araw na ito, may ituturo ang Panginoon at may sasabihin ng Diyos? You know, the most important thing when we go to church, we have to have an expectant heart. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I'm excited for you. Before po ako magtuloy-tuloy, I want to thank our nanay, our women's department sa pangunguna po ng ating Mama Aster. Yesterday po, they served Gising Kabataan sa Cuneta Astrodome. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. They serve the pastors. Tayo po ang nagpakain sa mga pastors and it's very, very successful. Na-miss po natin ang mga gathering ng revival. Amen? So thank you po sa mga nanay. Shout out sa lahat ng mga nagluto. Palakpakan natin si Lord. Ang church po natin ay hindi lang sa church natin. We also serve the body of Christ. Kasi yan po ang pinamana sa atin ng ating daddy and mommy bishop. Anyway, I'll go straight to my message. Are you ready? This morning, I want to talk about divine connections. Somebody say divine connections. The power of the right people. Alam nyo ba na may mga tao na pinapadala ang Diyos at may mga taong pinapadala ng kaaway sa buhay natin. So today, we're going to discuss the power of the right people. I want to speak to you today about something that will shape your future, your growth, your calling, and your destiny. Naniniwala ba kayo na kung sinong kasama mo, sinong nakakonect sa'yo, ay may kinalaman sa paglago mo? Amen? Sa destiny mo, sa hinaharap mo, sa buhay mo. Divine connections and the power of the right people. Magsimula po tayo sa katotohanan na who you surround yourself with has a divine, phenomenal impact in your life. Yan. Who you surround yourself with has a phenomenal impact on your life. Yung mga voices na inaalaw mong maging influence sa buhay mo, sa tenga mo, yung mga naririnig mong mga voices, ay merong influence sa buhay mo. The voices that you allow in your life will influence your choices in life. Yung mga connections na you allow into your life will impact your decisions. Kung sino yung mga connection mo, may kinalaman yan sa mga desisyon mo sa buhay. Kung sinong pinakikinggan mo, ay may kinalaman din at effect sa mga choices mo sa buhay. Sino nakakaintindi? Say amen. And your direction will shape your destination. Why? Because everything is connected. Kaya napakahalaga, sabi mo, critical. Mahalaga. Sabi mo, mahalaga, critical. So it's critical, mahalaga to surround yourself with the right people. Amen? Ngayon, mamaya malalaman nyo kung tama ba, kung nasaan ka. Unang-una, ang power nito is the power of the right voices. In Romans 8:5, ang sabi dito, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Sapagkat ang taong namumuhay ayon sa kanilang laman, makasalanang pagkatao, ay walang ibang iniisip kundi ang nais nila. Nais ng kanilang laman. Pero ang taong namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Nandyan ba kayo? So makikita natin dito that there are flesh people and there are spirit people.
Yung mga taong nabubuhay sa laman at sa espiritu. Ito mahalaga, why you need to have right people, because right people will give you right voices. Why? Because flesh people feed you with fear. But spirit people will feed you with faith. Kapag ang kasama mo laging negative, laging kritik ng kritik, laging magagalitin, ganun ka na rin. Kung ang kasama mo mayayabang, bandang huli, sasabihin mo na, luma yung kotse mo, bago yung sa akin. Di ba? Flesh people drain your energy. But spirit people stir up your purpose. Yung mga taong makalaman, pagkasama mo yan, nakakapagod. Sabi mo, nakakapagod. Meron ka bang mga kilalang tao na pagkasama mo, nawawala ka na sa vision mo, nawawala ka na sa pinagagawa ng Diyos sa'yo, nalalayo ka na sa dapat mong ginagawang purpose? Alam mo, hindi lang naman sa church yan eh. Kapag ang mga nanay mahilig makipagchismisan sa labas, nakakalimutan mong nanay ka. Kakachika mo ng kakachika, walang nagluto sa bahay. Diba? Ang mga tatay naman, nakakalimutan natin ang purpose natin. Imbis na uuwi tayo dahil yun na lang yung time natin sa mga anak natin, makikipag-inuman pa. Hello? Surround yourself with the right people. Because flesh people drain your energy, drain your pockets. Hello? Alam nyo ba, pag mali ang kasama nyo, imbis na makapag-ipon ka, ubos ang pera mo. Nagtataka ka, wala kang ipon kasi lahat ng kasama mo magastos. Sama ka na sama sa tao na laging palibre. May mga kasama ka na ba, pag lumabas kayo, nagtititigan pa kayo? Di ba? Alam niyo, iwasan natin yan. Lalo na yung mga kamag-anak natin galing ibang bansa. Pag uwi dito, asahan natin sila lahat gagastos. Kawawa naman, nagtrabaho na buong buhay nila. Pagdating dito, sila pa din. Ano man namang Krisya, kasi born again na tayo. Ano ba na yung pagdating nila, tita? Kami na po naghanda para sa'yo. Di ba? Hindi, tita, nag-ano kami, ito, bilin mo. Grabe, hindi nyo ba alam ang hirap ng buhay sa abroad? Hello? Kaya minsan, sinasabihan namin yung mga OFW kailangan turuan natin mag-fish. Hindi pa pwedeng bigay lang ng bigay. Kasi marami na pong mga OFW ang walang naipon. Pagdating sa Pilipinas, wala talaga. Kawawa. Pag ang kasama mo, palaging palamura ka na rin. Pag ang kasama mo ay palaging emo, nag-i-emote, madrama, kahit wala namang drama ang buhay mo. Punong-puno ka na rin ng drama. Pag uwi mo sa bahay, sabi mo sa asawa mo, babae ka ba? Sabi sa, ano nangyari? Bakit? Kasi si kumare, ganyan. O, di ba? Mga young people, if you surround yourself na mga young people na walang pangarap sa buhay, gusto lang maglaro ng maglaro, gusto lang mag-TikTok ng mag-TikTok, gusto puro gala, bandang huli, ganyan na rin ang lifestyle mo. Andyan ba kayo? We have to guard our hearts. We have to be connected to the right people. Spirit people, stir up your purpose. Magkating tayo. Sige, tara, saan tayo pupunta? Pero yung tamang tao, ba't tayo magkakating? Wala na. Study ngayon, di ba? Gusto mong bumagsak tayo? Tiisin na lang natin si madam, si ma'am. Di ba? Sungit-sungit kasi yung teacher na yan. Gusto kong absenan eh.
Ang purpose mo ba makinig sa teacher mo o gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Ayoko na sa trabaho ko. O sige, mag-resign ka na. Ganon yung mga fleshly people, di ba? Pero yung godly people, mag-pray mo muna, Brad. Baka may tinuturo si Lord sa'yo. Hello? Pero pag surrounded ka ng mga taong laging, oo nga, mag-resign ka na dyan. Tapos na yan. Hindi nyo ba alam ang hirap maghanap ng trabaho ngayon? Kaya pag surrounded ka ng people who knows how to pray, sabihin, sis, Brad, pray ka muna. Tignan natin. Samahan ka sa prayer. Baka naman may tinuturo si God. Amen? Because flesh people will tear you down, but spirit people will build you up. So sasabihin ko sa iyo, we must discern not just the personality of the people, but the spirit behind them. Because not everyone who is loud is from God. And not everyone who is silent is not from God. Kaya sasabihin mo lagi, Lord, ito bang naririnig kong voice sa akin ay nagpapalayo sa akin sa purpose mo? Anything na nagpapalayo sa iyo sa Diyos ay hindi tamang boses. Yung lulubog ka sa utang, di ba? Yung magagalit ka sa mga mahal mo sa buhay, hindi galing sa Diyos yan. Imbis na pagbati-batiin kayo, pag-aaway-awayin kayo. Kaya kailangan mo ng discernment. Sabi mo, discernment. Kung meron naman kayong ipipray in these last days, is discernment. Matagal na pong sinasabi yan ng ating Daddy Bishop. Kaya ipipray mo, Lord, is this voice pushing me towards your will? Or nagpapalayo sa akin? Because when God wants to bless you, kung gusto kang pagpalain ng Panginoon, He will send the right person. He will send people. And when the enemy wants to destroy you, papadala rin siya ng tao. Kaya mahalaga ang right people na makakasama mo. Kasi parehas na tao yan. Galing sa Diyos at galing sa kaaway. Kaya sabi mo, Lord, give me the discernment. Help me know kung sino talaga ang iaalaw mong makasama ko in this season of my life. Ito bang mga naririnig kong boses sa buhay ko ngayon are pushing me towards your will or pushing me away your will? Lahat na nakakaintindi, say amen. Tandaan nyo, when God wants to bless you, He will send a person. And when the enemy wants to destroy you, he will also send a person. Hindi naman bababa si Lucifer sa kwarto mo, di ba? Di ba? Hindi ganun eh. May mga tao talagang padala talaga ng demonyo para wasakin, sirain ang buhay mo. Kapag may mga umaali-aligid-aligid dyan na babae, may asawa ka na, padala ba ng Diyos yun? Isipin mo, kahit anong ganda't sexy nun, hindi padala ng Diyos yun, padala ng kaaway yun. Hello? Hindi lang lalaki, pati mga babae. Kahit mga text-text lang yan. So, right voices build faith and not fear. Amen? So always listen to right voices. God uses people. Let me say this very clear and bold. God is our source, but He uses people. Wala naman nagsulat ng tseke at sinabing galing kay Jehovah Jireh yan. Di ba wala? May pipirma pa ring tao dyan. Tama? Walang darating na package sa bahay mo at nakalagay, ang address ay Jeremiah 33:3, in the pearly gates of heaven. Wala. Di ba? Naggumagamit ang tao to carry the resources, the blessings, the positions, the favor, the encouragement, the opportunities. God used people. In Philippians 4:18, ang sabi dito, Paul says, I have received full payment and have more than enough. I am supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent.
Narito ngayon ang katibayan na labis-labis na kaloob niyo sa akin, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong niyo, sabi ni Apostol Pablo. Nahatid ni, Epaphroditus. Ang mga ito'y tulad ng mababangong handog ng Diyos, mga alay na katanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Kahit sa Apostol Paul, nagpapasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos sa Kanya para i-bless siya. Kahit sa Apostol Paul, may ginamit si Lord na tao para i-bless siya. Kaya wag kang mag-pray lang ng money, opportunity. Pray for right people. Pray for divine connections. Sabi mo, divine connection. Pag sinabing divine connection, galing sa Diyos. Tamang tao na ipapadala sa iyo ng Panginoon. So don't just pray for blessings, but pray for the right people. Amen? Kasi mahirap na. Stop chasing blessings, stop chasing position, title, job, but start praying for people. God is our great provider, but many times, He often delivers whatever blessings, whatever pag-angat yan, increase, He delivers it through people. Amen? Sinong excited? Right people, open your eyes. Sabihin mo, open your eyes. Bakit kailangan natin ng divine connections? The power of right people in our lives. Because right people open our eyes. Katulad po ni Ananias and ni Saul. Ito po yung power of divine connection. The right person will help you see clearly. Sabihin mo, help you see clearly. Tutulungan kang makakita ng tama. Sa kwento po ng Acts 9, there's a story of Saul. Si Saul noon, na hindi pa siya Apostle Paul, ang pangalan pa lang niya ay Saul of Tarsus. He was on the road of Damascus, at doon niya na-meet ang Panginoon. Si Apostle Pablo po ay na-meet niya ang ating Panginoong Jesus sa road of Damascus. At doon sa disyerto na yon, nakarinig siya ng tinig. At nung narinig niya ang tinig ng ating Panginoong Jesus, siya'y nabulag. Sabi niya, bakit mo ako pinag-uusig? Yun ang tinig ng ating Panginoon. At siya ay nabulag. Pero, nagpadala ang Diyos para mawala yung kanyang pagkabulag. Kasi nung time na yun, nabulag siya sa disyerto, nagkaroon siya ng confusion, hindi niya na alam kung anong nangyari sa kanya. But the Lord sent a man named Ananias. Sabi mo, Ananias. In Acts 9:17-18, then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus has sent me that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. Lumakad si Ananias, pumasok siya sa bahay kung saan nandun si Apostle Paul, at ang kanyang kamay ay pinatong niya kay Saul. At ang sabi niya, kapatid na Saulo, ang Panginoon na nagpadala sa akin, siya ay si Jesus na nagpakita sa iyo sa daanan na iyong pinanggalingan, dun nga sa Damascus. Sinugo niya ako upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng banal na espiritu. Agad-agad nalaglag yung mga kaliskis sa mata ni Saul. Natanggap niya ang kagalingan at ang kanyang paningin. Sabi mo, natanggap niya ang paningin niya. Siya ay tumayo at binautismuhan. You see, when we meet the right people in our lives, yung mga darkness sa mata natin, mabubuksan. Our vision will be restored. And destiny will be activated. Why? Let me tell you. May mga taong pinapadala si Lord sa atin para sabihin sa atin yung katotohanan. Yung mga bagay na hindi mo nakikita nila. They help you see what's happening in your life. Kasi minsan, masyado na tayong comfortable, akala natin okay pa, pero hindi na pala. Biglang may papadala ang Diyos at sabihin, iwanan mo na yan. Tapusin mo na yung relasyon na yan.
Hello? At magugulat ka, oo nga no. Kasi may mga times in our lives that we need people that we speak life over our lives. We speak truth na yung blindness natin ay mawala. Tama ba? Naalala ko noon, si Benjamin, sorry, anak, ikaw na naman. Sorry sa mga PK Nag-iisa lang po kasi anak ko siya lagi sample ko Anyway, nung maliit siya, pinapakain ko talaga siya, talagang pinipilit ko siyang pakainin. Kainin mo yan. Maga, tanghali, hapon, kung may aalala niya yun, papakainin ko talaga siya. Minsan pag naisip ko, alas 3 na, alas 5, papakainin ko pa rin. Hanggang sasabi sa akin ni Daddy, Nak, huwag mong pakainin yung anak mo pag hindi gutom. Kasi talaga kami, nagigera kami. Hahabulin ko siya, tapos ayaw niya. Meron bang ganong karanasan o ako lang? Ako talaga, may mga ganon, di ba? Ang hirap pakainin yung anak natin. Si Ella kasi hindi Talagang lalakad yun, sasabihin niya, I'm hungry. Et. Okay? Anyway, si Jamie nung malit hindi. Talaga namimili siya ng pagkain. Yun talaga laging struggle ko. Sabi ko, hindi ka pwedeng di kumain. Ang kulkut mong laruan ng laro. And then my dad told me, wag mo siyang pilitin. Pag ayaw niyang kumain, wag. Hintayin mo siyang magutom. Kaya ako sa daddy ko. Narealize ko nga, no? Pinabayaan ko. Alam mong ginawa ni Benjamin, pag gugutom siya, magutom ako, I want to eat. See? So yung bulag ng mata ko, na akala ko kailangan kong maga, tanghali, lunch, ganyan, hanggang gabi. Bilang all of a sudden, oo nga, no? Pag nagutom naman ng bata, tatakbo talaga yan, sasabihin niyang, I want to eat. At pag binigyan mo, uubusin niya kasi gutom siya. So anyway, simple, but it's a revelation to me na God allowed me how will I handle my son. Nawala yung struggle ko. Kasi siya na yung lumalapit sa akin. Gutom ako, I want to eat this. Kasi hindi na ako hirap. Hindi na kami nagbubuno. And the same thing, sometimes may mga kinaugalian tayong gawain, simpleng example, pero hirap na hirap tayo. Then all of a sudden, sabi ni God sa'yo, kasi dapat ganito gawin mo Hello? Kaso nga lang, minsan, matigas ang ulo mo, you still want to do your way. Some people learn it the hard way. Ang dami ng pinadala ng Diyos na boses sa inyo, pero meron ka pa rin gusto. Ang pinakamasaklap na tao, yung taong walang pinakikinggan. Kapag wala kang covering over your life, kasi maraming tao ganyan pupunta sa pastor, pupunta sa leader. Alam niyo po, meron po kasi akong problema, ganyan. Pag sinabi na, hindi yan ang gusto kong marinig. Sa iba naman ako. Alam niyo po kasi ganito yung sitwasyon ko, ganyan. Tapos may nag-advise. Tapos hindi na naman yun yung inaantay niya. Hindi yan. And biglang maghahanap na naman na mag-a-advise. Pag narinig yun, ayun, tama ka. Ito talaga, talaga to itong covering ko Kasi hinahanap mo yung gusto mong marinig. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Nagpapadala siya sa atin ng mga tao na yung pagkabulag natin mawala. Ang pinakamasakit pa namang matanggap ay yung mga bagay na akala mo tama, bilang bandang huli, mali pala. It takes a lot of humbleness. And si Saul, hinumble siya ni God. Kasi nung panahon ni Saul, sobrang yabang niya. Nagpapapatay pa nga siya ng mga Kristiyano Hinumble siya ni Lord. Sabi niya, hindi mo nakikita yung ginagawa ko. Gagamitin kita. Diba? The right people that God will send in your life, or you will allow God to speak over your life, will take off the scales off your eyes. Makikita nila yung mga bagay na hindi mo nakikita. May nagsabi na ba sa'yo na, alam mo minsan, huwag ka masyadong mayabang. Pag ganyan ka na, patay ka na, sabi mo, grabe ba, mayabang ba ako? Ganyan. Pero if you will really look deep inside your heart, Lord, ba't may lalaw sabihin sa akin yun? O nga, no, ina-humble down mo ko. Di ba? Tama? Sabi mo, ouch. Okay? Para sa atin to lahat, ha? Alam mo ba na you are blessed if God sent someone in your life who will help you see clearly? Mapalad ka pag may pinadala ang Diyos sa'yo para hindi ka nabulag, makakita ka ng tama.
Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Alam niyo yung iron, hindi naman yan nasa sharpens ng hindi iron din eh. Kailangan matibay. Kailangan nakakasakit. Yung minsan mga bagay na masakit, nakakahati ng puso mo, yun talaga ang magtuturo sa'yo. Iron sharpens iron talaga. Mag-ispadahan kayo. Di ba? Because the right people won't blind you. They will help you see. And then, kapag nakinig ka at naniwala ka sa taong pinadadala sa iyo ng Diyos, you will begin to see your purpose again and you will begin to believe again. Magkakaroon ka ng hope. Because the right person from God will not only help you see, but also help you see your worth and your calling. Hindi lang basta i-correct ka, kundi ililid ka sa purpose mo at sa calling mo sa Panginoon. Bakit sinasabi ng mga tao sa'yo na kailangan kapatid ganito ka? Kailangan kapatid ganito ka. Bakit? Kasi gagamitin tayo ng Diyos. At hindi pwedeng gumamit ang Diyos sa mga taong ayaw magpaturo. Alam nyo, minsan, gusto nating kasama yung parehas lang natin. Yung gusto nating kasama, yung tinotolerate lang tayo. Kasi nagagawa natin yung gusto natin. Pero masarap kasama yung nababalance ka. Alam mo, mga simpleng bagay. Ako, minsan pag namimili ko, kasama ko si Ate Love. Ay, bibiling ko to, sabihin sa Ate Love, Ate Melan, meron ka na yan. Ah, meron na ba? Sige. See? Tapos may nakita na naman ako, ito, ano to? Te, bili mo na lang yan sa Japan. Tignan mo dito, 1.5. Sa Japan, 100 lang. Ay, oo nga. See? Small things, pero made a big difference. Eh kung yung kasama ko, uulang ng, oh, sige, bili mo yan. Oh, pag uwi ko, ay, meron na pala ako, ba't di mo sinabi? Oo nga, nung mahal-mahal, dami ko, pwede ko pang itulong, pwede ko pang ibigay. Pagdating ko sa Japan, 100 lang pala. Konting hintay lang. Alam mo, maraming ganyan. Maraming boses sa paligid mo na tinotolerate ka lang. Kasi may nakukuha sila sa'yo. Diba? Isip-isipin mo yung mga nakapaligid sa'yo. Malalaman mo, ang totoong taong nasa paligid mo, yung wala ka nang ibibigay, nandyan pa din. Kasi may mga taong nandyan sa atin kasi meron tayong ibibigay. I-pray mo yung tamang tao. Kasi may mga kilala akong tao, takot silang mawala ng friend, mas takot silang mawala ng kaibigan. Kaya they will use all the resources they have to maintain a certain friend or certain family members. Ang dami niyan, hindi lang to dito sa church natin, marami sa buong Pilipinas. Gagamitin nila yung pera nila, manlilibre sila, papakain sila, magreregalo sila, andyan lahat ng tao, di ba? Pero pag wala ka nang papakain, wala ka nang ibibigay, wala na rin. Di mo ba naiisip pag meron kang increase sa sahod mo, pag may bago kang mga blessings, ang dami mong kamag-anak, kahit di mo kamag-anak, bigla naging kamag-anak mo, di ba? Pinsan ba kita? Ganun, okay. I-pray mo, napadalang ka ng tao, ng Diyos ng mga tao, na talagang para sa'yo, na hindi mo kailangan mag-show off. Di ba? Anong kailangan mo ngayon? Discernment. Discernment. Kasi ang worth natin, wala sa pera natin. Ang worth natin, wala sa position natin. Ang worth natin nasa Diyos. Kaya ka lang minsan di mo alam ka sa kalulugar. Kasi hindi mo alam kung sino ka. Hello? But if you are surrounded with the right person, it will lead you to your worth and your calling. Kaya sabi ni Ananias, hindi yan ang ending mo, Saul. Sige, makakakita ka na. At pinautismuhan siya. See?
After niya mabautismuhan, the Lord sent another right person. Right people opens the doors. Sabi mo, opens the doors. Si Barnabas naman at si Paul. Si Saul, after niyang mabautismuhan, hindi na siya si Saul, naging si Paul na siya. Pinalitan na ni Lord yung kanyang pangalan. And the right people will open doors like Barnabas and Paul. The right person will take you where you cannot take yourself. After Paul's conversion, siyempre na-convert si Saul. Mula Saul, naging Paul siya. Makinig kayo, si Saul kasi, nung siya hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, siya ang pumapatay sa mga Kristiyano. Siya ang taga-usig. Alright? Pero nung siya'y naging Paul na, imagine, he had no credibility. Ang mga church noon, hindi siya pagtitiwalaan. Sasabihin ng mga church, si Saul, pumapasok sa church natin, my goodness, baka pagpatayin tayo dito niyan. Baka espiya yan, di ba? Imagine, Saul being Paul, tapos gusto niyang gamitin siya ng Panginoon, gusto niyang mag-serve, pero wala siyang credibility. The church didn't trust him. But there is one man who stood up for him, and his name is Barnabas. In Acts 11:25-26, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when Barnabas was sent by God kay Paul as a bridge. Because Barnabas had the credibility that Paul didn't have. During that time, kinailangan ni Paul si Barnabas kasi si the door was open. Ano ibig sabihin nito? Barnabas had the voice that opened the door. At sinasabi ni Barnabas, trust me. Believe this man. Trust me. Sabi niya, alam ko ang pagkakakilala nyo kay Saul ay mamamatay Kristiyano pero maniwala kayo sa akin. Para sa akin na lang tanggapin nyo si Paul. Can you imagine? A divine connection. The right people will open doors for you. Nandun eh. Kaya walang one man made millionaire ba yan? Tawag mo doon? Self-made? Self-made millionaire, wala. May mga taong ginamit ang Diyos para makapasok ka doon. And pray for Barnabas in your life. Sino rito may mga Barnabas na naiisip sa buhay nila? Who's your Barnabas? Meron ka na bang Barnabas in your life? Who's opening doors that you couldn't open by yourself? Why? Because Barnabas knew inside Paul is the half of the New Testament. Inside Paul, matatapos ang New Testament. Kalahati ng New Testament na binabasa natin ay sinulat ni Paul. Pero kung walang Barnabas na naniwala sa kanya, hello, he needed a Barnabas to unlock that calling. Because inside of all of us is greatness. But it takes the right person to unlock it. So while you're sitting down there, who are the Barnabases in your life? Sino yung mga taong tinutulungan ka para mabuksan ang mga opportunity sa buhay mo na dati gusto mo lang mag-serve sa Lord, but God sends someone, sige, lalapit kita para maka-join ka ng choir, maka-join ka ng, hello? Maliit na bagay. Sa business, sige, ako bahala sa'yo. Bagong-bago pa lang ako sa construction, hindi, ako bahala. Biglang may taong papadalan Diyos sa'yo, sabihin, sakayan na kayo kung
In you first when no one else does. And you know, pag may Barnabas ka na sa life mo today, thank God for them. Thank you, Lord. You know, that don't just thank them, but pray for them and honor them. Hello, because divine connections lead to divine opportunities and divine blessings. Young people, i-pray nyo, listen to right voices, tamang mga taong pakikinggan, tamang mga taong makakasama nyo sa journey nyo. Tayo pong lahat, let's pray for Barnabas. Hello? Amen. To come to our lives. May mga businesses ba kayong pinipray sa Lord? Mga imposibleng bagay na hindi ka makapasok doon. Lord, send me Barnabas. Next, right people will bring encouragement. Alam mo, kahit si Apostle Pablo, hindi all the time malakas siya. Not all the time, Apostle Paul is strong. The right person will encourage you when you're down. Makulong ka. Di ba? Ikaw ba naman hagupitin ka? Usigin ka? But, in 2 Corinthians 7:5-6, ang sabi dito, when we came into Macedonia, we had no rest. But we were harassed at every turn, conflicts on the outside, fears within. But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus. See? When Paul was ready to give up, God sent Titus. Hello? Nung sila'y nasa Macedonia, ang sabi doon, napakaraming pagsubok, napakaraming nangyayari sa buhay nila, conflicts on every turn. Pero sabi niya, pinalakas kami, kinomfort kami ng ating When Paul was ready to say, to give up the towel, ang sabi niya, Lord, thank you. Nag-send ka ng Titus. Let me tell you something. When you feel like you can't go on, God can send someone with one word, one hug, one prayer. Hello? Amen. And suddenly, you can make it. Kaya, minsan hindi mo kailangan ng, masyadong flamboyant, mga matinding messages. God will send you Titus that will encourage you. Titus is way younger than Paul. Pero, ginamit ng Panginoon si Titus para palakasin si Paul sa panahon na gusto niya nang gumibap. Kaya, sabi mo, thank God for Titus. Kasi sa inyo, sometimes it's not it para encourage ka. It might be a friend, hello, a co-worker in the Lord, or sometimes a stranger who will say, I'm praying for you. Because ito yung pangako sa atin ng Panginoon. God will send people when we need strength the most. Minsan, hindi binabago ng Diyos yung sitwasyon ng pagkalungkot natin, pagkabigo natin, panghihina natin. Hindi niya basta-basta inaalis yan. Kadalasan, nagpapadala siya ng tao para makayanan natin. Nakikinig ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, padala ka ng Diyos sa akin. You know what? Right people may come in unexpected packages. Katulad nung last Sunday, si Naaman, yung kwento ko sa inyo na general,
let's not forget, minsan yung mga taong papadala sa atin ng Diyos, hindi yung inaasahan nating tao. Ilang beses ba na yung inaasahan mong tutulong sa'yo, hindi pala yun? Pag tinext ko si ganyan, ganun. Pag tinext ko si ganito, ganito. Magugulat ka, iba pala. Totally, complete stranger. Or hindi mo inaasahan. In 2 Kings 5:2-3, merong isang maid, young girl, na nagkaroon siya ng concern kay Naaman, yung ang may leprosy. Ang sabi niya, meron akong kilala na prophet na pwedeng magpagaling ng leprosy mo. And Naaman was a great general, di ba? Siya yung gumaling sa leprosy. Pero hindi nanggaling sa kung sinong may posisyon yung kanyang kagalingan. Nanggaling sa isang 9-year-old maid. Nang sabi, go to prophet Elisha. Sometimes God used a simple people, a simple situation, a simple nobody to reach you. Why? Kasi si Lord, sabi niya, sometimes I will use yung mga mangmang para mapahiya yung nagsasabing marunong. And also, in 1 Samuel 16:7, sabi doon, the Lord does not look at the things that people looked at. The Lord looks at the heart. You see, si Samuel, nag-aanoin siya ng hari na yon, pinatawag niya lahat ng anak ni Jesse. Tinitingnan niya. Di ba? Ito, gwapo, matangkad. Ito siguro. Ito. Wala pala doon. Sabi ng Diyos kay Samuel, hindi ako tumitingin sa panlabas, sa puso. Wala dyan, nandun pa. Sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Sabi, meron pa, si David. O yun, dumating si David. You see? Because the man looks at the outer appearance, but God looks at the heart. Sometimes you may miss the breakthrough. If you're expecting the blessings is coming from someone famous, someone kilala, popular, powerful. But sometimes God will use simple people. Hello? God can even use a tricycle, vendor ng di ba? Mga simpleng di mo inaasahan. Minsan, bata. Hello? Because I believe God, minsan tinatago niya yung mga best gift niya sa mga unexpected people. Kaya, wag mong i-dismiss yung mga taong pinapadala sa iyo ang Diyos na mabuti naman sila, nandyan sila. Pero hindi mo alam, padala sila ng Diyos sa iyo. Minsan paalala sa iyo ng Panginoon. Di ba? Hindi sila yung idea ng blessing mo, pero si Lord may purpose bakit sila connected sa iyo. Basta anything na hindi maglalayo sa iyo sa Diyos, tandaan niyo yan. Anything na hindi maglalayo sa iyo sa will ng Panginoon, sabi mo, Lord, may purpose ka. Bakit nandito to? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito naman, yung mga wrong people. Wrong people block the right ones. Ito, warning ko sa inyo. As long as you keep the wrong people in your life, the right ones may stay out. As long that you are keeping the wrong people in your life, hindi makakapasok yung mga tamang taong dapat kasama mo. Ano yung mga yon? Toxic relationship. Hindi ka magkakaroon ng bagong relationship kung you will remain in a toxic relationship. Manipulative people. Hello? Jealous spirits. They can block what God wants to send. Lord, tulungan mo ko, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Ayaw mong i-let go yung taong toxic na. Gusto mo magbago. Pero hanggang ngayon, ang mga kasama mo pa rin, toxic pa rin. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mong baguhin ng Diyos ang buhay mo, pero ang kasama mo hanggang ngayon,
Pinaka mga closest mo hanggang ngayon, yung may impluwensya sa buhay mo, may boses sa buhay mo, yung pa rin mga taong walang Diyos. You have to let them go. Sabi mo, let go. Not everyone who started with you meant to finish with you. Nagets nyo? Hindi lahat ng kasama mo nung simula ay makakasama mo hanggang katapusan. May mga season in your life na pinadala si Lord, pero hindi ibig sabihin kasama mo sila hanggang katapusan na. May season. In Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. See? Kung ang kasama mo ay mga wise people, you will be wise. Pero pag mga hangal ang kasama mo, walang madudulot, kundi sakit, problema. 1 Corinthians 15:33, totoo ito sa lahat ng tao, lalo na sa mga kabataan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya, yung mga wrong people, you have to let them go. Some people were only good for your past season, pero they cannot walk with you on the next. As long as you keep the wrong people in your circle, you may delay the right ones from stepping in. Kaya let it go, let it go. Don't hold it back anymore. Daig pa kayo ni Ella. Gagastam the days from the door. Yeah? Tapusin mo na yan. Di ba? Alam mo, ganito yan. Minsan naman, may mga taong, they're not bad, but they are just simply the wrong people for your next season. Diba? Kaya, ang Diyos nag-aantay lang sa'yo. Na i-release mo na yan. Para ma-release naman niya yung divine connection sa'yo. Until you let go sa wrong connections, the right ones will not come in. Amen ba? Ready na tayo? Ito yung mga question na gusto kong tanungin yung mga sarili nyo. Who are the 5 closest people na meron ka ngayon sa buhay mo? Who are the 5 closest people to you? Naisip mo na ba? Kasi yung 5 na tao na yan has the most influence over your life. Tanungin mo sa sarili mo, are they feeding your faith or they feeding your fear? Isipin mo yung 5 taong closest sa'yo. Are they helping you walk in purpose or pulling you away from it? Kahit ako, inanalyze ko to. Tinanong ko rin yung sarili ko. Sino ba yung mga taong closest sa akin? Kapag pinaligid mong sarili mong puro mga walang ginawa, kundi matulog, umasa, magchismisan, magkwentuhan ng buhay ng may buhay. At the end, wala ka na ring pangarap. Ang pangarap mo na rin pag-usapan yung buhay ng may buhay. Anong bagong chika? Ganun pa rin ba? Who are the 5 closest people in your life? They have the most influence. Ito na lang tinatanong ko sa akin Yung mga taong kasama ko, sa mga magulang na narito, yung mga people I surround myself with. I challenge the parents who are here. Ang mga, anak natin nakatingin sa atin.
Do I want my kids to become like the people I surround myself with? Kasi ang laking effect niyan. Pero kung ang answer mo is no, let's pray. It's time to pray. Lord, send me the right people. Amen? Send the right people. O kaya naman ganito, ang dami niyan eh. Sinend na ni Lord yung right people, ayaw mo naman i-let go yung wrong people. Ba? Nakikinig ba kayo sa mensahe? Lord, send the right people. Ananias, na magko-correct sa akin sa panahon ng kailangan ko ng correction. Kailangan may pinakikinggan ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may pinapakinggan ka. Kasi pag wala ka ng pinakikinggan, miserable ng buhay mo. Kailangan meron kang pinapakinggan sa buhay. Lord, I need Ananias to speak the truth. Ganito ka, ganito ka, ganito ka. Minsan yung mga nagsasabi pa sa atin ng totoo, doon pa tayo galit. Cut off ka na. Cancel. Hindi mo alam yung tao na yung padala ng Diyos para mabago ka. Pero dahil masakit yung sinabi, magbago daw ako, mayabang daw ako, matampuhin daw ako, madamot daw ako. Ba't di ka umupo, isipin mo, Lord, minalaw mo yun, ano kaya? Diba? Anong ginagawa ng mga tao ngayon pag nakarinig ng negative? Correction. Cancel. Wala na yan, diba na yan? Hanap ka ulit. Yung maganda lang sa tenga mo. Maganda ako? Okay. Magaling ako. Oo. Talented ka. Galing mo sa... Yun? Iron sharpens iron. Pray for Ananias. Hanggat walang Ananias na magsasalita sa'yo, I don't think Barnabas will come. Because Barnabas will open the doors for you. Gusto lang natin lagi, Lord, send Titus. Mag-encourage sa akin. Pag down na ako, Lord, send people to encourage. Sabi ni Lord, alam mo, minsan pagod na kakasend ng Titus eh. Kasalanan mo na yan eh. Tigas ng ulo mo eh. Sabi ng iwanan mo na yung ginagawa mo na yan. Hindi na ako magsasalita. Tayo naman nakakalam ng heart natin. Hello! Tayo nakakalam ng puso natin. Hindi na ako mag-e-example. Baka akala nyo nagpaparinig ako eh. Hindi ko naman alam yan eh. Nasisisi pa kami mga pastor minsan. Pinaparinggan ako ni pastor talaga. Yung message para sa akin yun talaga eh naman eh. Hindi! Hindi kami supernatural people na alam namin nangyayari sa inyo. Kahit kami naayos ni Lord. Kilala mo ang sarili mo, may mga bagay na gusto ng Diyos tanggalin mo sa buhay mo. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Only you can judge your heart. Hindi ako. Kaya nga do not judge one another eh. Kasi only you can judge your heart. Only you knows what's going in your heart. Alam mo yan pag nanonood ka ng kung ano-ano sa gabi. Alam mo yan pag naninichismis ka. Alam mo pag naninira ka. Alam mo pag hindi ka naikinig sa mga magulang mo. Alam mo yung mga ibang kabataan, mas nakikinig pa sa ibang tao kaysa magulang nila. Samantalang yung nanay nila, matagal lang sinasabi yun. Hello? Tandaan nyo, walang pangit na gustong mangyari sa inyo mga magulang nyo. Kung meron mang mag-e-embrace sa inyong pagmamahal, magulang niyo yan. Kung may magustong magandang buhay para sa inyo. Maikinig ka sa mga kaibigan mo sa labas. Kahit sila kailangan ng guidance eh. Hello? Pray. It's time to let go of the wrong people so the right people can come in. Pray for Ananias. Pray for Barnabas. Even kahit maid, sabi mo, Lord, send maid para mabago lang ako. Diba? Why? Because you're going to be blessed when God send the right people. People who can correct you, who can open doors for you, who can encourage you, who will love you enough to correct you. Hindi yung lagi ka lang pupurihin. Pupurihin ka sa awit. Diyos ka na?
Gusto mo yung taong lagi kang pupurihin, sasambahin. Dinaig mo pa si Kristo. Maghanap ka ng taong magsasabi sa'yo ng totoo. Parang mali ang ginawa mo, mali ang desisyon mo. Mag-pray kaya tayo. Diba? Hello? And people who will lead you to Christ, to help your faith grow. Mo lagi, naglalayo sa isa Panginoon, puro na lang kayo TikTok, puro na lang kayo social media, puro na lang kayo, at walang reading of the Bible, walang praying, mag-question ka na. Why? Because God never designed His people to walk alone. He always assigns people for your purpose. So my greatest advice bago matapos tong service na to, at gusto ko at may napulot kayo, surround yourself with the right people. Not just people you are comfortable to be with. Hindi lang yung kaututang dila mo. Hindi lang yung mga taong pares kayo ng trip. Mga taong magtuturo sa'yo, mga taong magko-correct sa'yo. Hello? It doesn't have to be someone great, someone famous, pero padala ng Diyos. Hello? So, sabi mo, Lord, send people who will walk with me, especially in this season of my life. Eto, tanongin niyo sa sarili niyo ngayon. Kung nasa loob kayo ng isang boat, nasa isang bangka kayo, at may matinding bagyo, sino yung kasama mong nasa boat? Yun ang i-pray mo. Kung nasa loob ka ng isang boat, at nasa karagatan kayo, at kailangan may itapon na isa, i-pray mo, Lord, sino ang dapat kasama ko sa boat? Someone who is willing to die for you. Someone who is willing to pray and have faith with you together. Pag makasarili yan, sabi, maghahanap pa yun ng kakuntsaba, tapon na lang natin ito, ang bigat, tintaba eh. Di ba? Parang ito nagpapabigat, masyadong mataba eh. Tayong dalawa payat, di ba? Kala mo, best friend mo yun, di ba? Eh, kung puro spirit people yan, mag-pray tayo. Hindi mo alam na si Jesus na pala nandun sa kabilang shore. Hello? Ask yourself, if you have to go through the storm, who you want to be with in about? Hello? Your current circle right now. Destiny. Alam nyo, may isang kwento eh. May isang hari, nawala niya yung sword niya sa isang, ano ba yung balon? Well. Ngayon, yung hari na yon, nalaglag niya yung sword niya, mahalagang sword niya, ancestral sword niya, dun sa balon. At walang makakakuha dun, kundi isang maliit na bata lang. Small boy. So, ibig sabihin, yung mga guard niya, yung mga tao niya, yung mga wise man niya, hindi pwedeng makuha yung sword. Kailangan, small boy lang. So, nagpahanap yung hari ng maliit na lalaki na magkakasya doon sa balon. Dumating yung lalaki at ang sabi ng hari, ikaw lang ang kasya dito sa balon, kunin mo yung sword ko. Tinali ngayon yung bata, tapos sabi niya, huwag kang mag-alala kasi andito naman yung mga sundalo ko, malalakas sila. Ito rin yung isa kong guard. Hahatakin ka nila. Sabi nung bata, mahal na hari, sabi niya, isa lang pong request ko. Kukunin ko po yung sword, pero pwede po ba yung tatay ko pakitawag? Sabi niya, bakit? Basta po, siya po. Tinawag nga yung tatay. Nung dumating yung tatay, payat. Payat. Tapos, uugod-ugod ng konting ganyang farmer. Oh, ayan yung tatay mo, bakit nandito siya? Akala nila para ma-witness. Hindi po, sabi niya. Gusto ko po, siya ang humawak ng lubid. See? Kasi po, sabi niya, pag dumating yung pagkakataon na hindi ako mahila, may mangyaring hindi masama, yung tatay ko,
kahit anong mangyari, hindi ako bibitawan. Hello? Why? Because he trusted his father. Hindi niya kailangan yung malalakas, Mia, hindi po yan. Tawagin niyo po yung tatay ko. Kahit mukhang mahina, kasi po, kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan yung lupid. You know, the best divine connection you have is our Father in heaven. If you are connected to Him, if you are really connected to God, you will have discernment. You will have discernment. And you will know who are the right people in your life right now. And I tell you, the safest place is not on the top. It's not when you are blessed. It's not when things are going well. The safest place is when you are in the divine connection, and that is our God in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Right now, I want everyone to stand up. Sige po, tayong lahat ay tumayo. And I know, even today,